Welcome ulit sa atin mga kautor, mga kaibigan. At ito po naman ang inyong lingkod, si Erwin Silva. At ngayon po naman mga kaibigan, atin naman pong talakayan yung ating Wine of Babylon in Revelation 17. This is part 10 na po mga kaibigan. At ito po ay mayroon pong kaugnayan sa sa darating na selebrasyon nitong December 25. At marami na pong ah, papakita ng mga video na dinidepensa na nila ang itong December 25 nito daw ay ah, totoong selebrasyon na, na ito po ay date ng kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. Atin pong tingnan mga kaibigan sa Biblia at saka sa history kung ano ba ang sinasabi nila nito tungkol dito. Okay. At hindi ko magana. Ito po. Ah, Revelation 17 verse 2, yung ulit po natin pinabasa bago po tayo mag-open ng ating topic. In whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth had made drunk with the wine of their fornication. Yun, ito talaga yung totoong nagiging drunk ng mga inhabitants of the earth, no? Ng mga taong nakatira dito sa ating mundo ay talagang na-drunk ng kanyang wine, ng kanyang doctrine. Ulit po mga kaibigan, puntahan nyo lang po yung part 1 nito upang malaman natin kung ano yung wine ng Babylon at saka yung woman in Revelation 17 and 18 para malaman natin na ito ay isang Roman Catholic Church. Itong beast na sinasakyan niya ay nagre-represent ng papacy. Ito po mga kaibigan natin pong talakayin na. Hindi ko magalaw yung ating presenter. Okay. Ito po yung tinatarget nilang chapter sa Biblia para makuha daw nila yung December 25 na yung birthday ni Kristo. Luke 1 verse 5, there was in the days of Herod, the king of Judea, a certain priest named Zachariah of the course of Abiah, and his wife was the daughter of Aaron, and her name was Elizabeth. So ito daw si Zacharias ay nagsiservisyo sa sanctuary at tinatawag po nilang Day of Atonement to. Atin pong tingnan mga kaibigan kung Day of Atonement nga ba to. And it came to pass that while he executed the priest office before God in the order of his course, according to the custom of the priest office, his lot was to be born in sins when he went into the temple of the Lord. So sabi daw nila ito daw ay Day of Atonement. Alam naman natin yung Day of Atonement, meron po yung fixed na date in the Bible. So, conclude sila mga kaibigan na that is yung September daw to. So, I don't know kung ano ba ibig sabihin, kung ano ba ang kanilang basihan na ito ay Day of Atonement, no? Pero, atin po mga kaibigan, tingnan si Zachariah was not a high priest. So, hindi po siya match o hindi po siya entitled na pumunta sa the most holy place. Kasi po, yung Day of Atonement, always po yan, yung high priest pumupunta sa the most holy place ng sanctuary. Hindi naman sa high priest, so ibig sabihin, hindi siya pumasok doon sa the most holy place. Yung kanyang task lang po, mga kaibigan, siya po ay nagsisindi ng bone of incense. Yung incense po yan mga kaibigan, yan po ay tinatawag ding altar of incense. Hindi po yung doon sa the most holy place na Ark of the Covenant. Ito po, tingnan po natin mga kaibigan. Sabi po dito sa Exodus chapter 30 verse 8, no? When Aaron lighted the lamp at even, yun. Ibig sabihin po, magpagtatakip na yung dilim. No, papasok siya doon sa holy place kung saan po nandun po yung incense. At saka yung incense na po, yung sinisindihan niya po nun, dapat po hindi po mamatay yung usok doon sa loob. No? Yun po ang ginawa ni Zacarias. Hindi po siya pumasok doon sa the most
holy place. At ito po sa verse 11 na ito patunay na siya po ay nandiyan lang po sa holy place, hindi po sa loob ng the most holy place. And there appear unto him the angel of the Lord standing on the right side of the altar of incense. Yun. Altar of incense po yun. Sa holy place lang po siya, hindi siya pumasok doon sa the most holy place. No? So, hindi po to Day of Atonement. This is a regular day na palaging ginagawa ng high priest, no? I mean, ng priest, not the high priest, no? Na alagaan niya yung templo, always siya papasok doon, ilalight na yung 7 candlestick, pati na rin yung altar of incense. Yun. Hindi po to Day of Atonement. Isa po dyan kay mga kaibigan para malaman natin kung ano tong man in the name of Abaya. Pero mga kaibigan, sa ibang video na natin ito talakayin. Atin lang talakayin itong video na ito na December 25 ng kapanakat na birth of thou of Jesus. Okay. Ito po yung sanctuary mga kaibigan. Makita po natin doon. Doon sa loob, may cortina dyan. Partition, holy place and the most holy place. And sa holy place po, makita po natin doon yung altar of holy place po, yung altar of incense. And the most holy place, yun po ang Ark of the Covenant. Okay. Bakit parang hindi ko gumagana yung presenter natin, baka lobat na siguro yung battery. Okay. Ito po. And in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God unto the city of Galilee named Nazareth to a virgin espoused to a man whose name was Joseph of the house of David, and the virgin name was Mary. So ito daw po. Day of Atonement daw yun. And then bilang ka ng 6 months, doon daw nabuntis si Mary. No? Pag binilang mo yun ng 6 months, kasi sabi na doon na September, so September, September, October, November, December, January, February, March. Yun. Bilang ka ng 9 months, pupasok doon sa December talaga. So, atin naman napatunayan na hindi naman po yun Day of Atonement. But it's a regular day na palaging ginagawa ng mga priest, no? Depende sa kanilang buwan kung kailan sila papasok doon. At yun po ay ang kabuwanan ni Abaya. Nalalaman po natin yung si Abaya doon po sa Old Testament sa next nating video. Hindi po ito, mga kaibigan, hindi po yun Day of Atonement. Ha? Okay. Ito po sabi daw ng Roman Catholic Church in the early celebration. This is the Catholic Encyclopedia about Christmas. Tingnan natin mga kaibigan. Christmas was not among the earliest festival of the Church. Irenaeus and Tertullian omit it from the list of feast. Yun. Wala yung Christmas sa kanilang kapanahonan, sa listahan ng mga feast. Nakita nyo? Catholic Encyclopedia po. Sila po ang nagsasabi. Okay, ito rin. Origin glancing perhaps at the discreditable in Imperial Natalicia asserts, no? Ito daw sabi niya, that in the scripture, sinners alone, not saints, celebrate their birthday. Okay. Sinners daw, hindi daw saints yung nag-celebrate ng birthday. Bakit nila bibigyan ng birthday si Kristo? Hindi naman na-record sa Biblia. So, ibig sabihin, sa kanila is sinners si Kristo? Yan po. Sinners lang daw at hindi saints yung nag-celebrate ng birthday. At ito rin po. Pasanap natin. Ornibus, no? Can still ridicule the birthday of the gods. Pag binigyan mo ng birthday yung isang tao o isang gusto mong bigyan ng birthday, ginawa mo siyang Diyosan. So, ibig sabihin, ginawa nila si Kristo, binigyan nila si Kristo ng birthday para si Kristo magiging sinners. Kasi para sa kanila, sinner si Kristo. At ang sabi nila, dito, God's lang yung may birthday. So, ibig sabihin, ginawa nilang Diyosan si Kristo at hindi totoong Kristo talaga. At hindi totoong God. Pero dito pala mga kaibigan, maling-mali na yung kanilang celebration ng birthday. Kasi po, yung Catholic Encyclopedia mismo ang nagsabi na hindi tama yan. For the sinners alone ang daw yan, hindi sa saints. At pag once ang binigyan mo ng birthday yung isang tao, ginawa mo siyang Diyosan. Para sa kanila pala, si Kristo ay hindi Diyos. Diyosan lang pala. So mga kaibigan, mga Catholic fake defender, fake kayo kasi hindi nyo ito dinidepend. Dinidepend nyo yung mismong gusto nyo. Hindi yung gusto ng church nyo.
Talagang fake defender kayo, mga kaibigan. At saka sa mga miyembro ng pinapanigan kong sikta, sana naman, nagising na rin kayo. Huwag niyo lang ibahin yung pangalan ng Christmas. Ginaiba niyo kasi yung pangalan, ginagawa niyong year-in. Wala kang pinagkaiba dyan sa mga papacy. Okay, sino bang dahilan kaya bakit nakapasok itong celebration na ito ng December 25? Ito po, nakita niyo na highlights. Yan po ay isang application na nagsasabi na that is religions of the world, under sa Christianity, under sa holiday nila at saka Christmas. Tingnan niyo po dyan. The Gospels do not mention the date of Jesus' birth. No, wala po yan sa Gospel. It was not until the 4th century AD that Pope Julius, this is 350 AD, no? That Julius the First set December 25 as the date of Christmas. This was an attempt daw, to what? To Christianize the pagan celebration. Pagan celebration ng pala yan, mga kaibigan. Ipinasok ni Pope Julius I sa loob. Celebration that already took place at this time of year. So, pagan celebration ng pala, mga kaibigan. Hindi pa yung Christian celebration. At ito rin po ang sabi ni Joseph Maccabee sa kanyang book na History of the Popes. For December 25 was the supreme festival of the pagan. Supreme. Ibig sabihin po, iyan po ang pinakamataas na celebration, ang pinakakilalang celebration ng pagan. And the Mitraic calendar and was an abomination to the Christian. So, ibig sabihin ng abomination, hindi katanggap sa Christian. Hindi nga katanggap-tanggap ng early Christian. Sa Diyos pa katanggap-tanggap yan. Yan po, mga kaibigan. Diyan pa lang sa early Christian, makikita na natin, nakarecord na yung Christmas celebration hindi katanggap-tanggap ng mga Christian, lalo na ng Panginoon. Kasi yan po is a Mitraic celebration and the birthday of Mitra at nakalista pa yon at hindi pa mawawala sa kanilang calendar. That's why ngayon, yung December 25, nagmamark as rate kasi wag yung kakalimutan yan para sa kanila. Dahil yan ang pinaka-important yung celebration para sa kanila na hindi nila alam na they are as celebrating the day of Mitra. Ngayon, mga kaibigan, sino po si Mitra na yan? The biggest secret, the site of Vatican in Rome was sacred place for the followers of Mitra. Kaya pala, pinasok ni Pope Julius I. Yung birthday ni Jesus Christ daw na December 25, ipinasok ni Pope Julius I kasi po, yung Vatican was followers of Mitra. Ngayon, pag nag-celebrate kayo dyan, ng December 25 as a birthday of Jesus, hindi nyo alam, you are the followers of Mitra. Kahit hindi ka pa belong sa ganyang church na yan, sa ganyang faith, hindi, you are also a followers of Mitra. Ngayon, sino si Mitra? Okay. Thamos or Adonis, or tawag nilang Lord, who was revered in Babylon and Syria, who was said had been born at midnight on December 24. Midnight of December 24, that means 25 na po. Yan, mga kaibigan. So, wala pong pinagkaiba si Mitra kay Thamos. At sino naman si... Nandiyan ba sa Biblia si Thamos? Ito, mga kaibigan, basahin natin. Ezekiel chapter 8 verse 13 to 14. He said also unto me, turn yet again, and thou shalt see greater abomination that they do. Yun. Yung December 25, the birthday of Mitra was an abomination to the Christians. Ngayon naman, itinawag po yan ng Panginoon na abomination sa Kanya. Ibig ko sabihin, hindi po yan katanggap-tanggap sa paningin ng Panginoon. At ano po yun? Ano po itong abomination na ginagawa ng mga Israelites ng time ni Ezekiel? Ito. Then he brought me to the door of the gates of the Lord's house, which was toward the north, and behold, there sat women weeping for Tammuz. Si Tammuz was Mitra, and that their birthday was celebrated on December
25. Hindi. Yung birthday of Jesus Christ, hindi mo pwedeng isama ang pagganong selebrasyon sa Kristiyano at sabihin mo na lang na ito ay para kay Kristo. Hindi po pwede yan. Kasi ang Roman Catholic Church din ang nagsasabi na binasa natin kanina doon sa Catholic Encyclopedia na ang December 25 wala po sa listahan ng mga feast ng early church father nila. Kasi po, yung feast niyan was celebrated for the sinners only, not for the saints. At pag binigyan mo ng birthday yung isang tao, ibig po sabihin nun, ginagawa mo silang Diyosan. Ibig sabihin, yung mga pista ni Kadungsot, pista ni ano, yan, nagpapatunay na sila po ay hindi lang saints. Sila po ay Diyosan. Huwag nyo nang i-deny yan, mga Catholic fake defender. Nasa libro nyo yan. Kaya po mga kaibigan, huwag nyo sanang masamahin ito. At ito po ay meron po tayong mga source no, na pinapakita. Ito lang po ay isa lang pong brotherly love sa inyo mga kaibigan. A brotherly love message na magising na tayo sa katotohanan na huwag po tayo maging partaker ng kanyang kasalanan nang tayo ay hindi magiging partaker din ng plague para sa kanya. Hindi para sa atin mga kaibigan. Kaya po, lumabas na po kayo dyan. Kahit pa ikaw ay hindi belong sa ganyang church o kanyang belief, lumabas na rin po kayo dyan. Kasi belong din kayo sa Babylon if you are always celebrating the day December 25. Ulit po, ito po si Erwin Silva and you shall know the truth.